Pumunta ba sila sa isang kompetisyon sa palakasan o para makipagdigma? Ito ay isang napakabihirang at nakapagtatakang tanawin. Sa papalapit na 2026 Summer Olympics na ginanap sa New Clark Smart City, Pilipinas, may isang pangkat na nagtayo ng mga patong-patong na shipping container sa isang liblib na bahagi ng Olympic Village. Ito ay ang mismong pambansang pangkat ng Pilipinas. Habang ang buong mundo ay nagmamalaki sa multimilyong dolyar na smart buildings na itinayo ng isang internasyonal na tech consortium para sa palaro, ang mga Pilipino ay tahimik na nag-aayos ng kanilang sariling kagamitan. Pinagtawanan ito ng marami at tinawag na isang makalumang dula-dulaan. Ngunit hindi inabot ng 3 araw para madurog ang kanilang mayabang na kumpiyansa. Nang mabunyag ang malupit na katotohanan na kahit ang simbolo ng palaro ay nasira at nang ang perpektong sistema ay bumigay sa harap ng isang hindi inaasahang sakuna, ang buong mundo ay nalubog sa kadiliman. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, tanging ang hiwalay na base ng pangkat ng Pilipinas ang nagliwanag na parang isang himala. Ano nga ba ang inihanda ng mga Pilipino? Isang nakakakilabot na disenyo na bumaligtad sa lahat ng inaasahan ang malapit ng mabunyag. Kung gusto ninyong malaman ang karugtong, mangyaring mag-subscribe at ilike ang video na ito. Ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang Olympic Village? Mga bagong tayong kondominium, makabagong pasilidad, at mga watawat ng iba't ibang bansa na lumilipad sa isang malawak na plaza. Hindi ba't ganyan ang nasa isip mo? Ganito rin ang inaasahan sa 2032 Olympics. $1 bilyong ang ginastos ng internasyonal na komite para sa palarong ito. Ipinagmalaki nila ang kanilang smart building system mula sa sentralisadong climate control hanggang sa biometric na pag-scan sa mga pintuan. Naniniwala silang ito ang pinakarurok ng teknolohiya ng ika-21 siglo. Ang pangalan ko ay Marcus. Isa akong eksperto sa system security mula sa Germany na may 15 taong karanasan sa disaster management. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang Facility Safety Officer ng International Olympic Committee. Sa tuwing may palaro, trabaho kong hanapin ang mga butas sa seguridad ng mga dormitoryo at stadium. 4 na araw bago ang pagbubukas, dumating ako sa Pilipinas upang suriin ang buong Olympic Village. Ang una kong destinasyon ay ang dormitoryo ng pangkat ng Germany. Isa itong 6 na palapag na gusaling gawa sa salamin at bakal na nakatayo sa isang burol na tinatanaw ang modernong lungsod. Pagpasok ko pa lang sa lobby, sinalubong na ako ng komportableng hangin. Automatikong pinapanatili ng centralized system ang temperatura sa perpektong 22 degrees Celsius. Sa mga digital na panel sa dingding, makikita ang real-time na pagkonsumo ng kuryente at kalidad ng hangin. Ito ang tunay na palaro ng ika-21 siglo. Naisip ko, lahat ay pinapatakbo ng datos at automatikong gumagana, walang puwang para sa pagkakamali ng tao. Naniwala akong ito ang pamantayan ng isang maunlad na sistema. Matapos ang inspeksyon, papunta na ako sa susunod na dormitoryo nang may mapansin akong kakaiba sa dulo ng pasilidad. May mga kulay abong shipping container na nakaayos ng hugis-U. Hindi lang 1 o 2. 8 malalaking container ang magkakabit na parang isang kuta. Sa harap nito ay may mga asul na tolda. At sa isang sulok ay nakawagayway ang watawat ng Pilipinas, ang araw at 3 bituin. Napahinto ako. Ano yan? Isang construction site? Tanong ko. Umiling ang kasama kong dayuhang kinatawan ng komite. Hindi. Yan ang hiwalay na support area na itinayo ng pangkat ng Pilipinas. Support area? Nagpaliwanag siya ng mahinahon. Kahit na may nakalaang hotel para sa lahat, nagtayo sila ng sariling espasyo para sa pag-inspeksyon ng kanilang mga kagamitan
at para sa kanilang sariling logistika. Hindi ako makapagsalita. Bakit kailangan pa nilang gawin iyon? Nagkibit balikat ang kasama ko at sinabing, sadyang may nakagawian ang mga Pilipino na magtayo ng sarili nilang base camp dahil mas tiwala sila sa sarili nilang sistema ng pamamahala kaysa sa mga automatikong teknolohiya. Nagtaka ako, bakit sila gagawa ng hiwalay na espasyo gayong nandoon naman ang pinakabagong smart building na ginastusan ng bilyon-bilyon? Noong una, hindi ko rin maintindihan. Ang tanawin sa lugar na iyon ay talagang kakatwa. Sa gitna ng digital na panahon ng ika-21 siglo, walang biometric scanner doon. Sa halip, may dalawang staff na may hawak na papel at clipboard. Manu-manong sinusuri ang bawat taong pumapasok. Kinokontrol nila ang labas-masok ng mga tao sa pinakapayak na paraan. Naisip ko sa sarili ko, gumawa ba sila ng base militar sa gitna ng Olympic Village? Kung magkaroon ng krisis, baka maging abala lang yan. Masyado yata silang kampante, kahit ang kasama kong kinatawan ay napailing. Mas naniniwala pa ang mga Pilipinong ito sa sarili nilang mga mata kaysa sa makabagong sistema. Talagang pinapagod nila ang sarili nila. Sumang-ayon ako, sa paningin kong isang aliman, ang mga container na iyon ay isang walang kwentang pag-aaksaya ng oras at hindi pagtitiwala sa infrastruktura. Kinagabihan, sa isang piging salabi ng aming dormitoryo, umabot sa rurok ang kayabangan. Habang umiinom ng alak, sinabi ng manager ng pangkat ng France, may perpektong smart building na tayo. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit pa ng mga Pilipino na magtayo ng sarili nilang kampo. Sumang-ayon ang kinatawan ng pangkat ng Amerika. Tingnan nyo ang mga modernong jeepney na nakapark sa labas ng kampo nila. Hindi ba't malinaw na pag-aaksaya lang iyon ng espasyo at yaman? Binabalewala nila ang modernong infrastruktura natin. Tinawanan lamang namin ang kanilang paghahanda. Pumasok sa usapan si Richard, ang direktor ng internasyonal na komite na nagtayo ng pasilidad. Mayabang niyang itinaas ang kanyang baso. Huwag kayong mag-alala, perpekto ang sistema natin. Kung may aberya, automatikong aandar ang ating mga backup generator. Hindi natin kailangan ang mga makalumang dula-dulaan tulad ng ginagawa ng Pilipinas na nagpapatong ng mga container. Nandito tayo sa pinakasentro ng makabagong teknolohiya. Tumawa siya ng buong kumpiyansa. Hindi namin alam kung paano magbabago ang mga ngiting iyon makalipas ang ilang araw. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa labas, nakasiguro ako, ang palarong ito ang magiging pinakamaayos sa kasaysayan. Ngunit alam ba ninyo na sapat na ang 0.1 segundo para bumagsak ang isang perpektong disenyo? Madaling araw, 2 araw, bago ang pagbubukas, nang magsimulang magwala ang mga datos na pinagkakatiwalaan ko. Ang unang bitak sa perpektong sistema ay naganap pasado 6:00 ng umaga nang magkagulo sa pasilyo ng dormitoryo. Anong nangyari? Tanong ko sa security officer. Namumutla ang kanyang mukha. May nanakawan sa dormitoryo ng pangkat ng Australia. Hindi ako makapaniwala. Nanakawan sa loob ng isang smart building na may biometric entry system. Agad akong tumakbo sa pinangyarihan. Nakatayo sa pasilyo ang mga opisyal ng pangkat ng Australia. Galit na nagrereklamo. Hinarang ng pulisya ang lugar at napakabigat ng tensyon. Hindi lang pasaporte o pera ang nawala. Ang mga espesyal na bisikleta na ginawa ng ilang buwan base sa sukat ng mga atleta ay naglaho na parang bula. At ang mga pasaporte, kung wala ang mga ito, hindi sila makakapaglaro o makakauwi. Isang atleta ang nakasandal sa pader. Mariing kinakagat ang kanyang labi. 4 na taon. 4 na taon nilang pinaghandaan ito. At 1 araw bago ang laban, nawala ang kanilang mga kagamitan. Ano kaya ang nararamdaman niya?
Ang mas nakakagulat, tiyak ang mga ninakaw. Hindi mga sikat na brand ng bag ang kinuha, kundi ang mga kagamitang eksklusibo para sa laro. Ibig sabihin, hindi ito basta-bastang nakawan. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito ay isang atake sa pinakapuso ng Olympics. Hindi maitago ng security officer ang kanyang panghihina. Paano nangyari ito? Wala namang nakapasok na tagalabas sa ating system logs. Napabuntong hininga ako. Ito ang resulta ng sobrang pagtitiwala sa sistema. Kahit gaano pa kagaling ang biometrics, tao pa rin ang pumapasok at lumalabas. May mga tagalinis, delivery personnel, at mga tauhan sa pasilidad. Sa daan-daang may autorisasyon, isa sa kanila ang gumawa nito. Kumalat agad ang balita sa buong Olympic Village. Nangibabaw ang takot. Nilapitan ako ng manager ng Amerika. Ligtas ba talaga ang dormitoryo natin? Ano ang isasagot ko? Sa totoo lang, hindi na rin ako sigurado. Kinahapunan, muli kong sinuri ang seguridad ng buong pasilidad. Tiningnan ko ang bawat entry log. Napakalinis ng datos. Masyadong malinis na naging kahina-hinala. Normal na gumagana ang sistema, ngunit may butas sa loob mismo nito. Hindi nagsisinungaling ang datos, ngunit may mga katotohanang hindi nakikita ng datos. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko iyon. Nang pauwi na ako, nadaanan ko muli ang liblib na kampo ng Pilipinas. Naroon pa rin ang dalawang staff, may hawak na papel, nagbabantay sa pasukan. Ang tanawing pinagtawanan ko bilang makaluma kaninang umaga ay biglang nag-iba sa aking paningin. Pumasok ang isang kakaibang ideya sa isip ko. Ang ating smart building na may biometrics ay napasok. Ngunit bakit doon sa kanila ay walang nangyari? Ang mga staff na iyon ay direktang tinitingnan ang mukha ng bawat taong pumapasok. Iyon kaya ang dahilan? Siyempre, hindi ko pa rin iyon inamin noong oras na iyon. Sinabi ko sa sarili ko na baka hindi lang talaga sila tinarget ng magnanakaw, ngunit sa isang sulok ng isip ko may namumuong kaba. Kinagabihan, nagkaroon ng emergency meeting. Humingi ng tawad ang komite at nangakong dadoblehin ang mga guwardiya, ngunit malamig ang tugon ng mga delegado. Sira na ang tiwala. Lumabas ako pagkatapos ng pulong. Malamig at mahangin ang gabi dahil may paparating na masamang panahon. Pagtingin ko sa malayo, sa gitna ng kadiliman, isang lugar ang nagniningning, ang kampo ng Pilipinas. Ano kayang nangyayari sa loob? Wala ba silang pakialam sa balita ng nakawan? Nalaman ko kalaunan na hindi man lang natinag ang pangkat ng Pilipinas sa balita. Siyempre, sa simpleng istruktura ng kanilang kampo, malinaw kung sino ang pumapasok at lumalabas, at malinaw kung sino ang mananagot. Lahat ng kanilang kagamitan ay nakatago sa mga personal na locker sa loob ng container, at ang mga mahalagang gamit ay nasa hiwalay na kaha de yero. Hindi sila umasa sa ibinigay na infrastruktura lamang. Nagtayo sila ng sarili nilang linya ng depensa. Ngunit simula pa lamang iyon, ang nakawan ay pagkawala lamang ng gamit. Ang tunay na sakuna ay nangyari kinabukasan, ang mismong pagbagsak ng sistema. Isang super bagyo ang biglang humagupit sa rehiyon. Ang malalakas na hangin at ulan ay nagdulot ng lamig at pagbaha. Pumatay ang kuryente. Namatay ang air conditioning na nagsisilbing heater laban sa lamig ng bagyo. At nawala ang mga ilaw. Sa sandaling iyon, napag-isipan ko, maililigtas ba tayo ng ating mga manual? Kinabukasan ng hapon iyon, habang may ginaganap na practice match para sa indoor volleyball, nakaupo ako sa likod ng mga manonood, gumagawa ng report, ang tunog ng bola, at ang hiyawan ng mga atleta ay payapa. Hanggang doon na lang iyon. Sapat na ang 0.1 segundo
para mawasak ang kapayapaan. Isang malakas na putok ang narinig mula sa labas dahil sa hagupit ng bagyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Huminto ang scoreboard. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang stadium. Tumigil pati ang tunog ng mga bentilador. 3 minuto ng pagkawala ng kuryente, iniisip nyo bang mabilis lang ang 3 minuto? Sa gitna ng bagyo, sa loob ng isang saradong pasilidad na walang ilaw at bintana, ang 3 minuto ay parang isang walang hanggang bangungot. Napatigil ang mga atleta sa gitna ng court. Sa dilim, may sumigaw at nagsimulang magkagulo ang mga manonood. Hindi gumana kahit ang mga emergency exit doors dahil nakadepende ang mga ito sa centralized electronic lock. Binuksan ko ang ilaw sa aking telepono at sinubukang igiya ang mga tao. Nanginginig ang buo kong katawan, hindi lang dahil sa lamig ng hangin mula sa labas, kundi dahil sa takot. Bumalik ang kuryente pagkalipas ng 3 minuto. Ngunit hindi doon natapos ang problema. Hindi lang ang stadium ang nawalan ng kuryente. Dahil sentralisado ang sistema, bumigay rin ang kuryente sa ilang bahagi ng dormitoryo. Pabalik sa aking kwarto, sinuri ko ang sitwasyon ng ibang bansa. Sa dormitoryo ng Germany, gumana ang backup generator kaya walang naging malaking problema. Ngunit sa iba, kalunos-lunos ang sitwasyon. Nagkakagulo sa dormitoryo ng France dahil walang lumalabas na mainit na tubig. Sa dormitoryo ng Amerika, hindi gumana ang mga electronic door lock kaya't nakulong ang mga atleta sa malamig at madilim na pasilyo. May mga lugar na hindi na talaga bumalik ang kuryente. Kumusta naman kaya ang pangkat ng Pilipinas? Tumingin ako sa kanilang kampo at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Habang ang buong paligid ay nababalot ng kadiliman at nilalapastangan ng bagyo, ang kanilang grupo ng mga container ay maliwanag na maliwanag. May ilaw sila. Mukhang may heater din sila. Paano nangyari yon? Wala namang supply ng kuryente. Mula sa labas, ano bang ginagawa nila sa loob? Gusto kong lumapit para alamin. Ngunit wala akong oras. Ipinatawag kami sa isang emergency meeting ng komite. Pagdating ko sa conference room, nakakapasong galit ang sumalubong sa akin. Kinukuyog ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa ang tagapamahala ng sistema. Gaano ba karupok ang sistema ninyo? Paano kung mangyari ito sa gitna ng kompetisyon? Hirap na hirap sumagot ang direktor. Isang pansamantalang aberya lamang ito dahil sa bagyo. Inaayos na po namin. Ngunit sino pa ang maniniwala sa kanya? Matapos ang nakawan, sumunod ang blackout. Ubos na ang tiwala ng lahat. Paglabas ko ng pulong, palubog na ang araw. Patuloy ang ulan. Tumingin ako muli sa hiwalay na kampo ng Pilipinas at nakita ko ang makapal na usok na nanggagaling doon. Akala ko noong una ay bago itong klase ng generator, ngunit paglapit ko, isang napakabango at nakakatakam na amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng sariwang niluluto at napakarami nito. Karirinig ko lang sa balita na nahinto ang operasyon ng main cafeteria ng Olympic Village dahil sa pag-inspeksyon sa kuryente, kaya maraming atleta ang hindi nakakain ng hapunan. Ngunit doon, sa gitna ng krisis, ang pangkat ng Pilipinas ay nagpapabaga ng mainit na usok mula sa kanilang niluluto. Kabaligtaran ng mga patay na gusali, sila ay ganap na gumagana. Inisip ko, hindi ba't ipinagmamalaki ng komite na ang cafeteria nila ang naghahain ng pinakamasasarap at gourmet na pagkain mula sa mga sikat na chef? Bakit mas pipiliin ng sinuman na kumain sa labas ng mga container dahil lang nawalan ng kuryente saglit? Babalik din sa normal ang lahat, inisip ko. Hindi ko inamin sa sarili ko na ang usok na iyon ay hindi lang simpleng hapunan, kundi isang masusing paghahanda para makaligtas. Ngunit malapit ko nang maranasan ang katotohanan.
Isang pangyayari ang tuluyang naghubad sa maskara ng palarong ito na puro porma lamang. Napanood niyo ba sa balita ang pagkabasag ng medalya sa unang awarding ceremony? Kakasimula pa lang ng palaro. Isinabit ang gintong medalya sa leeg ng isang atleta. Nakangiti siyang nag-pose sa harap ng kamera. Ngunit sa sandaling iyon, nahulog ang medalya sa sahig. Naputol ang sabitan nito. Nanigas ang mukha ng atleta at napasinghap ang mga manonood. 4 na taon siyang nagpawis para sa sandaling iyon, tapos gugulong lamang ang medalya sa sahig? Paano nangyari ito? Depekto sa pagmamanupaktura. Ang mga sabitan ng medalya na ginawa sa pamamagitan ng 3D printing ng mga sikat na tech company ay marupok. Hindi lang ito nag-iisa. Matapos suriin, nakita nila ang parehong depekto sa libu-libong medalya. Nagkukumahog ang komite na palitan ang mga ito. Hindi ko mapigilang sumimangot habang pinapanood ang balita. Nakawan, blackout, at ngayon, sirang medalya. Lahat nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Ang medalya, ang pinakasimbolo ng karangalan, ay nasira sa ibabaw ng entablado. May mas lalala pa ba sa simbolismong ito? Maganda sa labas, bulok sa loob. Iyan ang tunay na mukha ng palarong ito. Kinagabihan, naglakad-lakad ako sa Olympic Village. Gulong-gulo ang isip ko. Nagtiwala ako sa sistema, ngunit bumagsak ito. Sinunod ko ang manual, ngunit puro mga sitwasyong wala sa manual ang nangyari. Ang mga paniniwala ko sa loob ng 15 taon ay unti-unting nadudurog. Kusa akong naglakad patungo sa kampo ng Pilipinas. Ang mga kulay abong container ay tahimik na nakatayo sa dilim. Paglapit ko, narinig ko ang tawanan ng mga tao mula sa loob. Maliwanag ang mga ilaw nila at nararamdaman ko ang init na nagmumula sa kanila. Nag-atubili ako sa pasukan. Pwede ba akong pumasok? Tanong ko sa bantay. Tiningnan niya ang kanyang listahan at tumango. Sandali lamang po, tatawagin ko ang in-charge. Ilang sandali pa, lumabas ang isang opisyal ng Pilipinas. Nagpakilala siya bilang Bong. Paano ko po kayo matutulungan? Naging tapat ako. Na-curious lang ako. Nung nagka-blackout, maliwanag pa rin dito sa inyo. Paano nyo nagawa yon? Nagawa yon. Ngumiti si Bong. Tuloy po kayo. Mas maganda kung makikita nyo mismo. Pagkapasok ko sa loob ng container, nawalan ako ng salita. Unang bumungigad sa akin ay ang komportableng init. Sa labas, bumabagyo at nanlalamig ang lahat. Pero sa loob ay parang normal lang na araw. Tahimik na umiikot ang mga ventilador at heater sa dingding. Nung nagka-blackout, kasama kayo sa apektadong linya ng Central Power System, di ba? Lahat ng gusali sa paligid na matay. Pero kayo, bukas pa rin. Paano nangyari yon? Tanong ko. Itinuro ni Bong ang bintana. Nakikita mo ba ang mga sasakyang yon? Itinuro niya ang mga modernong jeepney na sinuportahan ng isang kumpanya sa Pilipinas. May mga kulay kahel na kable na nakakabit mula sa mga sasakyan papunta sa mga container. Ang tawag diyan ay V2L o Vehicle to Load. Isa itong teknolohiya kung saan kinukuha namin ang nakaimbak na kuryente mula sa sasakyan at ginagamit ito bilang power source. Ang isang jeepney ay kayang mag-supply ng kuryente para sa 45 karaniwang kabahayan. Sa 20 sasakyan na nakaparada riyan, kaya naming paganahin ang buong kampong ito buong gabi. At may sukli pa. Nanigas ako. Hindi ko kailanman naisip na gamitin ang mga kuryenteng sasakyan bilang backup generator. Sa Germany, itinuturing lang namin silang sasakyan. Ngunit para sa Pilipinas, ginawa nila itong malaking emergency power system. Akala ko noong una, simpleng sasakyan lang ang mga yan para maghakot ng gamit, sabi ko.
Tumawa si Bong. Lahat sila ganyan ang akala. Tama ka. Naghahakot din sila ng gamit. Pero ngayon, naghahakot din sila ng kuryente. Sa sandaling iyon, nakita ko ang makapal na usok na nanggagaling sa isang bahagi ng container. May malalaking kalderong stainless steel at sa loob ay may mga handang pagkain na pinapanatiling mainit. Ano yan? Wala namang amoy ng gas. Paano naging ganyan kainit yan? Itinuro ni Bong ang lamesa. Paglapit ko, nalanghap ko ang isang napakabango at siksik na amoy. Amoy ng bawang, luya, at nilagang manok. Hindi ito amoy ng murang instant noodles. Self-heating arroz caldo. Simpleng paliwanag niya. Lalagyan mo lang ng malamig na tubig at maglalabas ng matinding init ang heating pad sa loob. Kahit walang gas o kuryente, makakapagluto ka ng mainit na pagkain. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Naglagay ang isang chef ng manipis na pad sa ilalim ng lalagyan. Ipinatong ang pakete ng pagkain at binuhusan ng malamig na tubig. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw, kasabay ng makapal na puting usok. Mabilis na uminit ang lalagyan. Isang teknolohiya na kayang gumawa ng 98-degree na init ng walang apoy. Napanganga ako. Sinabi ni Bong na ginagamit nila ang teknolohiyang ito na hango sa military rations o MRE para sa disaster relief at mga biktima ng bagyo sa Pilipinas. Pinalawak ito ng isang kumpanya para magamit sa palarong ito. Gusto mo bang subukan? Inabutan ako ni Bong ng isang mangkok. Ang sabaw ay umuusok. Sumigop ako. Ang mainit na sabaw ay dumaloy sa aking lalamunan at pinainit ang buo kong katawan. Ang lamig na nanuot sa aking mga buto kanina ay unti-unting nawala. Ito ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay kasangkapan para mabuhay. Survival gear. Napatingin ako sa paligid. Sa mga dingding ng container, nakasalansan ang libu-libong kahon. Nakasulat sa pulang letra, para sa emerhensya. Para saan ang lahat ng iyan? Tanong ko. Rasyong pang-emerhensya para sa 10,000 tao. Sagot ni Bong. Nagtaka ako. Para sa pangkat ng Pilipinas, sapat na ang 1,000 rasyon. Bakit kayo nagdala ng pang 10,000? Kung may mangyaring masama sa paligid natin, hindi namin pwedeng unahin lang ang sarili namin, hindi ba? Sa kultura namin, tinatawag itong bayanihan. Kailangan naming magbahagi sa aming mga kapitbahay. Nangilabot ako. Dinala nila ito habang kinakalkula, pati ang dami ng mga atleta mula sa ibang bansa. Hindi ito simpleng paghahanda. Isa itong estratehiya sa antas ng pagsuporta sa mga kaalyado sa gitna ng digmaan. Pangit itong tingnan sa labas. Mukhang gusgusin kumpara sa mga nagtataasang smart building. Ngunit sa loob nito ay may kumpletong sistema na handang harapin ang anumang sakuna. Walang kuryente, may ilaw, walang gas, may mainit na pagkain. Bumabagyo sa labas, ngunit komportable sa loob. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako pabalik, napaisip ako, ano ba ang palagi kong inuuna? Ano ang palagi kong binabalewala? Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang paghahanda para sa pinakamalalang sitwasyon. At alam iyon ng mga Pilipino. Mula noong araw na iyon, hindi ko na tinitingnan ang mga aksidente. Tinitingnan ko na ang mga disenyo sa likod nito. Maaaring hindi sinasadya ang nakawan o ang pagkawala ng kuryente. Ngunit kapag nagsabay-sabay ang mga sakunang ito, hindi na tsamba kung sino ang makakaligtas. Naisip ko muli ang ginawa ng Pilipinas. Saka ko lamang naintindihan. Hindi ito isang mabilisang solusyon sa krisis. Ito ay isang istrukturang masusing pinlano mula pa sa simula. Nagsimula ko nang maintindihan ang kahulugan ng disenyong iyon. Sa Germany,
Ang mga dekuryenteng sasakyan ay simpleng alternatibo lamang para sa kalikasan. Tahimik itong tumatakbo sa lungsod at kumukuha ng enerhiya sa mga charging station. Ngunit para sa mga Pilipino, iba ang ibig sabihin nito, isang gumagalaw na bangko ng enerhiya na pwedeng hugutan anumang oras kahit saan. Napakatalino, hindi ba? Bakit hindi natin naisip iyon? Ang sagot ay simple, dahil nagtiwala tayo ng husto sa infrastruktura. Inakala nating imposibleng bumagsak ang linya ng kuryente. Nakasulat sa manual na may backup generator at naniwala tayo sa pirasong papel na iyon. Ngunit iba ang Pilipinas. Isinama nila sa kanilang disenyo ang eksaktong sandali kung kailan babagsak ang sistema. Hindi ito labanan ng teknolohiya. Ito ay banggaan ng dalawang magkaibang pananaw sa mundo. Ganoon din sa seguridad. Nagtiwala tayo sa biometrics at digital na record. Naniwala tayong sasabihin ng datos ang lahat. Ngunit hindi natatakpan ng datos ang mga butas ng tao. Kapag ang taong may autorisasyon ang gumawa ng krimen, walang maiiwang bakas. Paano ang Pilipinas? Ang pamamaraang pinagtawanan ko noong una, iyon pala ang tama. Kapag nabasag ang makabagong teknolohiya, ang huling linya ng depensa ay tao pa rin. Napilitan akong tanggapin iyon. Ngunit bakit nila ginagawa ito? Tinanong ko si Bong, maging tapat ka sa akin. Malaking pera ang ginastos nyo para sa ganitong paghahanda. Bakit pinili nyo ang ganitong paraan? Nag-isip siya ng sandali bago sumagot. Sanay kami sa mga hindi inaasahang variable, Marcos. Sa Pilipinas, hindi namin alam kung kailan tatama ang malakas na bagyo, lindol o pagbaha. Nakatanim na sa aming dugo ang konsepto ng paghahanda para sa pinakamasama. Sa normal na araw, baka mukha kaming OA o nag-aaksaya ng pera. Ngunit kapag tumama na ang sakuna, ito ang nagliligtas sa aming buhay. Parang piniga ang puso ko. Nakaranas din ng digmaan ang Germany. Ngunit ikinulong namin ang mga alaala na iyon sa loob ng mga sistema at tinakpan ng mga manual. Sa kabilang banda, ang mga Pilipino ay ginawang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na kultura ang kahandaan sa sakuna. Ang kanilang pag-uugali, ang paggamit ng teknolohiyang pangkrisis ng mga sibilyan at ang kulturang bayanihan kung saan ang pagtulong sa kapwa ay inaasahan, ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang itayo ang kuta ng mga container na ito. Naniwala kaming gagana ang infrastruktura. Naniwala silang babagsak ito at pinaghandaan nila iyon. Hindi ko akalaing ganoon kalaki ang magiging agwat namin. Nang gabing iyon, umikot ako sa paligid ng mga container. Tahimik na nagpapasa ng enerhiya ang mga jeepney. At sa loob, tahimik na sinusuri ang mga rasyon para bukas. Doon ko naintindihan na ang paghahanda ng Pilipinas ay hindi pagmamalabis. At malapit ko nang makita ng personal ang malaking epekto nito. Ilang araw na ang lumipas mula ng opisyal na magsimula ang palaro. Tuwing umaga, dumadaan ako sa pangunahing cafeteria ng Olympic Village. Noong mga unang araw, puno ito ng buhay. Pumipila ang mga atleta at abala ang mga chef sa paghahain ng pagkain. Dahil pinatatakbo ito ng mga sikat na pangalan sa industriya ng pagkain, maraming umaasa rito. Ngunit pagsapit ng ikalimang araw, nagbago ang atmosfera. Pagpasok ko, naramdaman kong may mali. Kakaunti ang tao, maikli ang pila, at mukhang dismayado ang mga atleta. Nakatayo sila sa harap ng menu, bumubuntong hininga. Paglapit ko, naintindihan ko kung bakit. Pareho ang menu. Kahapon manok, ngayon manok. Kahapon salad, ngayon salad. Kahit gaano pa kasarap ang niluto ng chef, nakakasawa kung araw-araw ay pareho.
Isang Pranses na atleta ang nagrereklamo, "Ito na naman, kulang ba kayo sa pagkain?" Hindi nagpaliwanag ang mga chef. Sinabi lang nilang limitado ang menu sa ngayon. Problema sa supply chain, pagkarinig ko niyon, naisip ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng nakawan, hinigpitan ang seguridad, kaya nahirapan ang mga supplier na pumasok. Pagkatapos ng blackout, nasira ang ilan sa mga refrigerator, kaya nasira ang mga sangkap. Ang epekto ng mga sakunang ito ay umabot hanggang sa plato ng mga atleta. Pagsapit ng tanghali, mas lumala ang sitwasyon. May mga pagkain na naubos na agad. Mas kaunti ang inihandang mainit na pagkain. At puro simpleng tinapay na lang ang nakikita ko. Nakatayo ang mga atleta, mukhang pagod at gutom. Sa isang sulok, nakita ko ang pangkat ng Canada na nagbubulungan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Paglapit ko, narinig ko ito. May nagbibigay daw ng mainit na sabaw sa banda ng mga Pilipino. Narinig ko rin yan. Kung pupunta tayo doon, makakakain tayo ng mainit. Nakinig akong mabuti. Ito na naman ba? Isang tsismis na ilang araw nang kumakalat sa Olympic Village na kung pupunta ka sa liblib na kampo ng Pilipinas, mayroong espesyal na naghihintay para sa iyo. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang sumabog ang problema. Sa mismong pasukan ng cafeteria, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Richard. Ang taong nagmamalaki sa kanyang perpektong sistema, ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon, napapalibutan siya ng mga galit na opisyal mula sa iba't ibang bansa. "Bakit ganito ang kinahinatnan ng menu natin?" sigaw nila. Pilit siyang sumasagot, "Sosolusyunan po namin agad." Namumutla siya. Nagtama ang aming mga paningin, ngunit umiwas siya ng tingin. Ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang makabagong teknolohiya ay wala na ngayong masabi. Nilagpasan ko si Richard at tiningnan ang loob ng cafeteria. Halos walang tao. Ngunit may isang kakaibang nangyayari. Nagkukumpulan ang mga atleta ng 3 o 5 at naglalakad patungo sa iisang direksyon, sa dulo ng pasilidad. Sa kampo ng mga Pilipino, may libreng pagkain daw doon. Narinig kong sabi ng isa, hindi ko napigilang sumunod. Sinundan ko ang mga atleta. Paglapit ko sa hiwalay na kampo ng pangkat ng Pilipinas, bumungad sa akin ang napakaraming tao at hindi lang sila mga Pilipino, mga Amerikano, Canadian, Pranses, pati mga Aleman. Naghalo-halo ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. "Anong nangyayari?" tanong ko sa isang Amerikanong atleta. "Narinig naming namimigay sila ng mainit na pagkain dito. Sira na ang sistema sa main cafeteria, kaya pumunta ako para subukan." Hindi ako makapaniwala. Ang palarong ito ang dapat maging rurok ng gastronomy na inihanda ng mga pinakamagagaling na tagapagluto sa buong mundo. Ngunit ngayon, mas pinili ng mga atleta ang kampo ng mga Pilipino kaysa sa marangyang cafeteria. Tahimik silang nakapila at naghihintay. Sa oras ng matinding gutom at lamig, walang silbi ang pride. Tumingin ako sa pasukan ng mga container. Abala ang mga staff ng Pilipinas. Mukhang pamilyar na sila sa ganitong sitwasyon. Nakita ko si Bong. Kinausap niya ng maikli ang kanyang mga tauhan. At tumango, may ginawa silang desisyon. Kahit hindi ko pa alam kung ano iyon. Nang gabing iyon, may isang lugar na mas matao pa kaysa sa pangunahing cafeteria. Tahimik na nagsimula ang pagbabago. At ang pagdagsa ng mga tao ay hindi dahil lamang sa kuryosidad. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagpunta sa kampo ng Pilipinas. Hindi mawala sa isip ko ang nakita ko kagabi. Pagdating ko, napakahaba na ng pila. Wala pang 7:00 ng umaga, pinagmasdan ko ang mga nakapila. Tracksuit ng Amerika, tracksuit ng France,
tracksuit ng Canada, mga atleta na may mga watawat ng kani-kanilang bansa sa dibdib, lahat sila nakapila, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Iiling-iling ang mga taong ito at tinawag na gusgusin ang lugar na ito. Ngayon, tahimik silang naghihintay sa labas. Sino ang makakapag-isip nito? Mga magiging medalist sa Olympics, nakapila sa labas ng mga shipping container ng Pilipinas. Bigla kong nakita ang isang pamilyar na mukha, si Muller, ang coach ng pangkat ng Germany. Nakikipag-usap siya sa isang staff ng Pilipinas sa pintuan. Lumapit ako. Maaari ba ninyo kaming tulungan? Pakiusap ni Muller. Masama ang pakiramdam ng mga atleta namin. Hindi stable ang heater sa dormitoryo at hindi sila makatulog ng maayos. Gusto ko lang sana silang makakain ng mainit. Napahinto ako. Anong nakikita ko? Ang mapagmataas na coach ng Germany humihingi ng tulong sa pangkat ng Pilipinas. Tumango ang Pilipinong staff. Sandali lamang po. Tatanungin ko ang in-charge. Pumasok siya sa loob. Ilang sandali pa. Lumabas si Bong. Kalmado ang kanyang mukha. Walang bakas ng pagmamayabang o panunuya. Sinabi lang niya, kung kailangan ninyo, bibigyan namin kayo. Ilang tao ba kayo? Medyo napaatras si Muller. Halatang nakahinga ng maluwag. 15 tao. Maraming salamat. Sunod-sunod na ang ganitong eksena. Lumapit ang manager ng pangkat ng Amerika. May sobra ba kayong heat packs? Nanginginig ang mga atleta namin sa lamig. Isang atleta mula sa France ang yumuko. Nakakain ako ng sabaw nyo kagabi. Pwede ba akong humingi ulit ngayon? Pantay at walang pinipili ang tugon ng pangkat ng Pilipinas. Binuksan nila ang mga kahon ng emergency supplies, naglabas ng heat packs, nagpakulo ng self-heating arroz kaldo at lugaw, at ipinamigay ang mga ito. Tahimik na kumilos ang mga tauhan. Walang hinihinging kapalit, walang pinipiling bansa. Pumasok ako sa loob ng container. Abala ang mga nagluluto sa cooking area. Nakahanay ang malalaking stainless na lalagyan at ang puting usok mula sa self-heating pads ay umaabot hanggang kisame. Sa isang sulok, nakaupo ang mga dayuhang atleta, kumakain ng sabay-sabay. Isang Amerikanong atleta ang nakapikit habang sumisigop ng mainit na sabaw. Isang coach ang ginagamit ang mangkok para painitin ang kanyang mga kamay. At isang Pranses na staff ang napapanganga sa sarap. Kahit gaano pa kagarbo ang luto ng Michelin star chef, sa harap ng nakakamatay na lamig at gutom, mananalo ang isang mainit na mangkok ng arroz kaldo. Sa sandaling iyon, may nakita akong nag-aalangan sa pasukan ng tolda, si Richard. Hindi siya makapasok at hindi rin siya makaalis. Nakatayo lang siya roon. Ang lalaking tumawag sa kanila na makalumang dula-dulaan, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Nabasa at nilalamig ang kanyang mga balikat. Nang makita siya ni Bong, walang imik itong kumuha ng isang mangkok ng umuusok na sabaw at lumapit sa kanya. Pumasok ka, mamamatay ka sa lamig dyan sa labas. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Richard sa mukha ni Bong at sa mainit na mangkok. Pagkatapos, yumuko siya ng malalim. Maraming salamat, pautal-utal ang kanyang boses. Ang lalaking nagmula sa sentro ng makabagong teknolohiya ay yumuko sa harap ng isang simpleng container. Nang sumigop siya, nakita kong nanginig ang kanyang mga balikat dahil ba sa lamig o sa ibang dahilan. Hindi ko na tinanong. Pagkatapos paupuin si Richard, lumingon si Bong sa kanyang mga tauhan at nagbigay ng senyas. Buksan nyo ang pangalawang batch ng emergency rations. Painitin nyo ng maigi para makakain lahat ng nakapila. Kalmado ang kanyang boses. Ito ba ang tinatawag nilang awa ng mga nagwagi? Hindi. Higit pa rito. Ito ang natural na ugali ng isang taong ginagawa lang ang nararapat. Ito ang diwa ng bayanihan.
Tumabi ako sa isang Amerikanong atleta. Pagkatapos sumigop ng sabaw, bumulong siya. Ano bang pagkain ito? Instant lang ito, di ba? Bakit ang sarap at ang init sa pakiramdam? Hindi ko naramdaman to sa main cafeteria. Lumabas ako at tiningnan muli ang pila. Napakahaba pa rin. Naghahalo-halo ang mga kulay ng iba't ibang bansa. Isang atleta mula sa Sweden ang naglagay ng heat pack sa bulsa, habang ang coach ng Japan ay yakap-yakap ang mangkok ng sabaw. Iba't iba ang kanilang bansa at sport, ngunit sa sandaling iyon, iisa ang kanilang ekspresyon. Sa harap ng tunay na kalinga, natunaw ang lahat ng pader at kompetisyon. Nang gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang sentro ng Olympic Village. Habang naglalakad ako palayo sa kampo, napag-isip-isip ko, ipinagmalaki namin ang mga smart building, pero ang inasikaso ng Pilipinas ay ang mga tao, kayabangan at kalinga. Hindi ko inakalang ganoon kalinaw ang magiging pagkakaiba nila. Nagpapatuloy pa rin ang palaro. Ngunit ang laban sa labas ng stadium ay tapos na. Bumalik ako sa aking kwarto at naupo sa harap ng aking lamesa. Sa stadium, puspusan ang paghahanda para sa finals bukas, ngunit ang utak ko ay naghahanda na para isulat ang aking report. Ang Midterm Safety Evaluation Report para sa IOC. Binuksan ko ang aking laptop at nag-type ng titulo, 2032 Palarong Olimpico Facility Safety Midterm Evaluation Report. Tumigil ang cursor. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa loob ng 15 taon, nakapagsulat na ako ng 12 dosenang ulat. Palaging iisa ang format. Mga resulta ng pag-inspeksyon sa sistema, pagsunod sa manual, at mga rekomendasyon. Kapag napunan mo ang datos, tapos na. Ngunit ngayon, iba ang sitwasyon. May mga bagay na hindi masusukat ng numero. Tumingin ako sa bintana. Mula sa malayo, nakikita ko ang kampo ng pangkat ng Pilipinas. Maliwanag pa rin ito at patuloy na naglalabas ng makapal na usok. Tiyak na may binibigyan na naman sila ng makakain hanggang ngayon. Ilang araw lang ang nakalipas, pinagtawanan ko ang ilaw na iyon. Ngayon, pakiramdam ko ay iyon na ang pinakamaasahang lugar sa buong pasilidad. Sa halip na magsulat ng mga teknikal na numero, isinulat ko ang isang pangungusap, ang paghahanda at pamamaraan ng pambansang pangkat ng Pilipinas ay ang bagong pamantayan na dapat sundin sa pamamahala ng Palarong Olimpiko. Pumunta ako sa seksyon ng pangkalahatang pagsusuri. Ano ang dapat kong isulat dito? Huminto ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Ang mga teknikal na salitang pinag-aralan ko sa loob ng 15 taon ay nawala sa isip ko. Sa halip, isang malalim na realisasyon ang pumuno sa aking isipan. Plinano natin ang lahat base sa paniniwalang perpekto ang sistema. Dinisenyo nila ang kanilang kampo base sa paniniwalang babagsak ito. Sinunod natin ang manual. Pinaghandaan nila ang sandaling mawawalan ng silbi ang manual. Naghanda tayo para sa isang malaking kaganapan. Naghanda sila upang mabuhay at magligtas. Alam nyo ba kung anong idinulot ng pagkakaibang ito? Nang bumagsak ang sistema, ang isa ay napilitang pumila, habang ang isa ay nagpakain sa mga nakapila. Tayo, na walang tigil sa pagmamayabang tungkol sa ating mga smart building, ay kinailangang maghintay para sa isang mangkok ng sabaw sa harap ng isang bakal na container. Nakakahiya ang sandaling iyon. Kaya naman, isinulat ko ito sa aking pangkalahatang pagsusuri ng buong katapatan. Ang sistema ng pagtugon sa krisis na ipinamalas ng pambansang pangkat ng Pilipinas sa palarong ito ay dapat itala bilang pangunahing huwaran para sa lahat ng susunod na internasyonal na kompetisyon.
Ang kanilang walang pasubaling pagtulong kahit sa mga bansang kalaban nila ay ang pinakadalisay na pagpapakita ng diwa ng Olimpiko. At nagdagdag ako ng isang personal na tala. Bilang isang eksperto sa system security sa loob ng 15 taon, naniwala ako na malulutas ng isang perpektong manual ang lahat. Ngunit sa palarong ito, inaamin ko na mali ang aking paniniwala. Ang tunay na paghahanda ay hindi para sa panahong gumagana ang sistema, kundi para sa panahong tumigil ito. Isinara ko ang aking laptop. Sa gilid ng aking lamesa, may isang kulay abong pakete. Inabot ito sa akin ni Bong kaninang hapon. Isang self-heating emergency ration. Isang souvenir, sabi niya. Lagyan mo lang ng tubig at pwede mo na itong kainin. Sinabi niya iyon na parang wala lang, ngunit nanginginig ang mga kamay ko nang tanggapin ko iyon. Ito ang mismong bagay na nagligtas sa daan-daang tao ngayong gabi. Hindi ko ito maaaring basta-bastang tanggapin. Kinuha ko ang pakete. Magaan lamang ito, ngunit nararamdaman ko ang matinding bigat ng kahulugan nito. Ang isang maliit na paketeng ito ay mas malakas pa kaysa sa isang dambuhalang sistema. Napatunayan ko iyon sa sarili kong mga mata nang pumalya ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga smart building. Ang paketeng ito ang sumagip sa mga tao. Tatawagin ba natin itong kabalintunaan ng teknolohiya? Hindi. Dapat natin itong tawaging ang tunay na diwa ng teknolohiya. Ang tunay na teknolohiya ay hindi nakikita sa kagaraan, kundi sa kakayahan nitong magligtas ng buhay. Itinago ko ang pakete sa pinakailalim ng aking bag. Baka sakaling magamit ko ito balang araw. Sa totoo lang, sana ay hindi ko na ito magamit kailanman. Ngunit kung sakaling dumating ang ganoong sitwasyon, alam kong handa na ako. Itinuro sa akin ng Pilipinas ang isang napakahalagang leksyon. Asahan ang pinakamasama at maghanda para rito. Bukas, magpapatuloy ang mga laban. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tiyak na magpapawis muli ang mga atleta para makuha ang ginto. Ngunit para sa akin, tapos na ang laban sa labas ng stadium. Balang araw, makakalimutan rin ang bilang ng mga medalya, kung sino ang nakakuha ng ginto, kung anong bansa ang nanguna, malilimutan rin iyan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang bansang unang nagbigay ng liwanag sa pinakamalamig at pinakamadilim na gabi, ang mga kamay na walang pag-aalinlangang nag-abot ng mainit na sabaw sa mga taong nagugutom. Iyon, kailanman, ay hindi ko malilimutan. Sa di kalayuan, nakita kong pumapagaspas ang watawat ng Pilipinas sa ibabaw ng mga container. Ang watawat na sumasayaw sa hangin sa araw na ito ay mukhang mas malaki at mas dakila kaysa kailanman. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, binasa ko muli ang mga artikulo tungkol sa Olympics. Ang mga isyu sa opisyal na pagkain, ang kalagayan ng mga dormitoryo, at maging ang balita kung saan ang pambansang pangkat ng Pilipinas ay nagtayo ng sarili nilang Support and Logistics Center upang mapanatili ang kondisyon ng kanilang mga atleta. Kung titingnan lamang ang mga katotohanan, maaaring sabihing isa lamang itong simpleng pagkakaiba sa paghahanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pagkabasa ko ng mga balitang iyon, nakaramdam ako ng matinding init sa aking puso. Ang isipin na sa isang kompetisyon na pinangungunahan ng mayayamang bansa, ang Pilipinas ay inuna pa rin ang kapakanan ng tao at isinabuhay ang bayanihan. Ito ay nagbibigay sa akin ng labis na pagmamalaki bilang isang Pilipino. Kung tumatak sa inyong puso ang kwentong ito ngayon, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Ikalulugod kong mabasa ang inyong mga komento at opinyon.